Ladies! Ngayong weekend, masarap, masaya, at makulit ang food trip natin kasama ang tatlong successful at napakagandang babae. Hershey Neri, Rob Ginto, at Sugar Mercado. At dahil umaapaw sa Grill Power, tatapatan ko yan ng Grill Power. Painitan na ang ihawan! Magpasta siklaban tayo sa kusina. 2 pasta dishes ang tuturo ko sa kanila. At samahan natin ang kapuso komedya na si Annalyn Baro sa kanyang sulit sarap na food exploration sa isang vegetarian karinderya. Hi, girls! Hello! Welcome sa Farm to Table! Nako, again. Again for you. Kita. Oo Oh my nga. gosh. Diyos ko, pinahirapan ako niyan first time naming mag-meet. At eto, finally guys. Nandito na kayo sa kusina. naman yan? Sa kusina ng Farm to Table. At syempre, to give you a proper welcome sa ating show, isang magandang ihaw-ihaw ang ating pine-prepare for you guys. Oy. Iba't ibang uri ng hotdog. Ayan. So, we have 2 kinds of hot dogs, or sausages actually. Okay. Kasi hindi lang basta sausages. Nakakatakot siya sabihin. May partner yan dapat Ay, na side dish. pamayaman yan. Diba? So, ladies, total mukhang game na game yung mga outfit ninyo sa Ay, di ba? Pinaghandaan talaga. anything Pang summer. goes. Pang summer. Summer, tapos pang whatever happens, di ba? Yeah, let's Pwede go. pa kayong magbalat ng hotdog. Pwede naman. Ayan. Ang ganda ng outfit. Nagbalat ng hotdog. Pero, teka lang, yung ating, isa sa mga side dish natin is yung ating cabbage. Yan ang mahal. Alright, so eto, unahin ko na siya dun sa ating griller. Okay. Nagawa tayo ng coleslaw, pero infuse lang natin siya ng konting smoky aroma. Ika nga. Right? Akala ko po dyan ilalagay yung mga hotdog. Pag Pwede. birthday party. Oo nga, no, oo nga, no. Yung ginagalan Naabutan niyo pa ba yun? Oo. Sanay ko sa party, Ako hindi. Bakit di ka naganda? Malungkot naman Hindi, yan? kasi ako 2,000 babies ako. Wow. Talaga ba? Gusto mo talaga masalita rin talaga ako? Sugar? Ano ba to? Uy, pero ang cute ng Nangaaway suot ba niyo. to? Oh, thank you. Ikaw ate, mas Swimming, bakit? Nangal? Ano yung theme mo ngayon? Ano look Sa akin, tawag dito, ano ba? Coachella. Coachella. Kutsara na hindi nakatin kasi kulang ang pambayad. Ikaw ate, ano ka? Pangarap ko kasi maging swimmer eh. Sample natin, paano yun? Wow! Gano'n. Hanggang dyan may pitik eh na sweet. Hanggang sa dagat Hiya naman ako sa dancer outfit pa ko sa rin. mga outfit ninyo. Ay, how about you, Archie? Ano, farm. Ayan. Tama. Pharmacist. Yung hotdog ninyo Okay. dyan, Ayun. ako naman yung mga vegetables natin, i-grill ko na to. So, gusto ko Ilan lang lahat sunugin. to? Lahat to, Social mo chef? naman, yes. kamahin mo na lang dahil yun na ganyan lang yan. Alatang wala kayong alam sa buhay. Uy, hindi Wow, paano yun? Kaya matuto ka Na- kasi gusto mo na mag-asawa, di ba? Narito kayo ni Sugar. So habang inaantay natin yung mga girls, prepare na muna natin yung ating coleslaw. So we have our charred cabbage here. Tanggalin lang natin yung outer layer. Para dun sa pinaka-dressing naman ng ating coleslaw, we have mayonnaise here. More acid. And then salt and pepper. Ating cabbage. Next up, yung ating bell peppers naman. So tatanggalin lang natin yung parang pinaka-plastic na layer doon sa balat ng ating bell pepper.
Sibuyas naman po. Okay na ako sa cold na natin. Okay na rin ako sa bell pepper salad. Yung mga sausages natin, ready na rin. Tawagin na natin yung mga girls. Ready na mag-serve. Ladies! Yan yun, nagbalat lang kayo ng hotdog. Pagbalik nyo, tapos Oo na. nga, grabe. Ang sipag mo, no? Kuhanin nga kita dun sa bahay. Ang sipag mo magluto, tsaka iba-ibang putahe, di ba? Diba? Yung hotdog, yung simpleng hotdog, tingnan mo naman, pinaganda Totoo. niya. Oo, yan yung mga dapat favorite. kaya nyo yung... Halika pa dito. Sir, yung iba't ibang kulay ng hotdog. Diba? Uy, na-excite Teka, ako. unahin ko lang si Sugar at yung Gutom na siya. cake yun yung Gutom na siya. binibining ito eh. Po. Alright, Thank you. go. Begin guys. Cheers! Yes, yes. Sarap. Ang sarap ng combination ng... Ang sarap, no? Coleslaw. Oo, tsaka ng hotdog. Ano ang secret to making a good coleslaw? Depende actually. Sa akin lang, gusto ko lang siya na-maintain yung crispness na yan. Kahit, Crunchy, no? kahit na-char natin siya sa uling. Up next, Hello Food Explorers! This is me, Annalyn Barro, at nandito tayo ngayon sa Imanji Herbivores Plate. Kasama natin si Sir Jess at si Ma'am Iris. So, ito ay isang plant-based na karinderya. Ayan, Ma'am, kwentuhan niyo naman kami kung ano tong mga inihanda niyo sa amin. So, ang mga nasa harap natin ngayon ay binuguan, na inango sa dinuguan. So, binigyan natin ng panibagong version which is plant-based. dinuguan ng walang meat? Na-curious na agad ang food explorers natin kung anong ingredients nito. Paano ba yan niluluto, Ma'am Irish? Ang mga Pilipino ay karamihan o kadalasang paborito ang dinuguan. So, bigyan natin siya ng ibang version ng plant-based na kung saan ang ating magiging queen ng ating or sangkap or queen ng sangkap ay black beans. Ibababad mo muna siya overnight kasi medyo matigas. And then, pakukuluan at i-blend. So, ito na nga yung na-blend namin. So, sasangkapan natin siya ng vegetarian meat na gamit ay soya. So, initin muna natin yung mantika. Pwede kayong gumamit ng bawang sibuyas, pero kami, mas preferred namin na walang bawang sibuyas. Dahil ang diet namin ay satdik, na walang garlic, walang onion, na walang MSG, walang mushroom, gisa na natin ang veggie meat. So, depende yan sa preferred ninyong soya meat or tofu or ano man. So, instead na gumamit tayo ng dugo, gumamit tayo ng black beans. So, namimik natin yung itsura, yung texture, at yung paraan na, o yung proseso ng pagluluto, nandun pa rin. Kaya, nandun pa rin yung lasa ng literal na dinuguan. Ilagay ko muna tong suka. So, yung asin at paminta, depende sa inyo kung anong preference ng alat. So, halo lang ng halo kasi ito ay beans. Mas madaling masunog. Hanggang makumulo lang po Ganun lang po. Napakasimple gumawa ng binuguan. Ang sarap po ng dinuguan, grabe. Kasi yan I'm shocked. Oh my gosh, guys. Ang sarap niya. Nakakatuwa po kasi usually yung mga plant-based, minsan ang mamahal. Gano'n. Nakakatuwa na merong karinderya. Ang objective kasi namin ay mai-offer sa public yung plant-based food na affordable. Kasi hindi kailangan na yung maging impression ng public sa plant-based food ay napakamahal at para lamang doon sa medyo nakatataas na yung estado sa lipunan. Can I ask po, mga magkano po yung prices nyo sa per dish? Pag dyan sa karinderya, 120 per Plate? per a la carte. serving. Pero good for 1 to 2 persons naman yun. So medyo mura pa rin. Para mas ma-embrace ng mas nakararami, dapat maging affordable siya. Hindi lang masarap ang usapan, masarap rin ang mga bagong kaalaman ang na-share nila kay Annalyn. Tulad ng pagkakaiba ng vegetarian sa vegan. Ayon kay Ma'am Irish,
may kanya-kanyang pagkain na kasama o iniiwasan sa bawat isa. May lacto-vegetarian na kumukonsumo ng dairy products, habang ang ovo-vegetarian naman ay kumakain ng eggs. Kapag dairy at eggs, lacto-ovo-vegetarian yan. Samantala, ang vegan ay ganap na umiiwas sa animal products, mula sa pagkain at para sa iba, pati na rin sa mga produktong ginagamit sa araw-araw. Guys, diet din tong plant-based hindi nakakataba to. Una sa lahat, healthy na siya dahil gulay siya. Pangalawa, diet pa siya talaga, nakaka-sexy to, guys. Legit. Kaya, kailangan nyo guys matry ito. So, ang susunod nating pagluluto ay vegetarian chicken curry na kung saan ang mga sangkap ay vegetarian meat, mantika, panggisa, asin, patatas, carrots, gata, and then bell pepper, curry powder, bay leaves, and fresh curry leaves. So, isa pa palang espesyal na ingredients namin ay hing, na kung saan ito ay substitute namin sa bawang at sibuyas. So, painitin muna natin yung mantika. Pagka mainit na yung ating hing, so isunod na natin ang bell pepper para lumabas din yung lasa. And then, vegetarian meat. Okay, sunod na kagad natin itong patatas. Sabay natin itong vegetarian chicken cubes o chicken, linisob na natin siya sa tubig. Sunod ng bay leaves. Sunod-sunod lang paglalagay. And then gamit tayo ng fresh, ito yung pinakamahalaga, fresh curry na mas nagbibigay ng authentic na lasa. Pag alam natin na medyo malambot na yung patatas at carrots, pwede na natin ilagay yung kakanggata. Tapos lagyan natin ng konting asin. Sabuhan lang natin ng konti para mas maluto pa ng husto yung patatas at carrots. So pag kumulo na yan, saglit na lang yan, then luto na. Actually, parang walang difference dun sa yung parang real meat. Ang difference na siguro ay mas healthy version to. Talagang super healthy to. Parang confident kang kainin kahit marami kasi okay, healthy naman. Guilt-free. Guilt-free, totoo po. Ang sarap! Ang sarap, guys! Promise, super sarap. Sa Maginhawa lang po ito, napakalapit lang, guys. Right, at the heart of Quezon City. At pwedeng ipa-deliver through any courier, guys. Hindi lang ako natuwa sa food. Natuwa rin ako sa parang lesson ni Sir Jess at ni Ma'am Iris. Sobrang knowledgeable nila. Ang dami kong natutunan na mga new words. Ang dami kong natutunan na may iba pa palang diet, may iba pa palang practice. I didn't just eat, you know. Para siyang food for the brain din sa akin. So, yun, it was a happy experience and I love it. Nagbabalik tayo ngayong weekend sa Balay Alegria, a luxurious nature retreat sa Pulilan, Bulacan. During our cookout today, napadaan kami sa kanilang newly built events pavilion. Pwedeng mag-celebrate at mag-party dito sina Sugar, Rob at Hershey kung papasa sila sa task na inihanda ko para sa kanila. Welcome to your culinary class on television, ang Farm to Table's Cooking 101. Amazing! May matutulong na kami dyan, chef. Meron, don't worry. May bibigay ako sa inyong task mamaya. Tuturuan ko kayo magluto with colors. With Colors, okay? What color? Ito yung mga colors natin. So, basic ingredients. Tomatoes, bell pepper, onion. Meron din tayong green peas na nasa chiller ngayon. So ito yung parang pinaka-canvas natin. Akala ko kanina para siyang Pancit Canton. Fusilli ito na pasta. Yung Pangmayaman. Grabe siya. Sa London lang yan, sa London. Hindi, paborito to ng mga bata. Super love ng kids ko yung mga Di ba? Ito yung ating parmigiano na cheese. Okay? Yung dalawa, mayonnaise. Mayonnaise, cream. So gagawa tayo ng dalawang atake with the same set of ingredients. Okay. So meron tayong hot and cold na pasta dishes. Wow. But first, ladies, I need you to cut this in half. Yeah, a small one. Not Not what? heavy. Okay. Okay. Kung sino man ang gustong masugatan dyan, please cut this into cubes.
para please huwag masusugat. You handle your knife like so. Ako sure ako hindi na ako masusugat. Sa daming sugat ng puso ko ngayon, hindi na talaga. Natuto na Hugot ako. yan. Tanghalin na pa to. Kung anong inihugot ni Sugar, ganun din naman ang kina-in love nung isa dito. Oo, dalawa sila. Masaya ka na nasasabi mo sa mukha ko yan. Chef, ganyan? Tama? Yeah, go. Okay na yan. Grabe yung ano mo. Chef, ganyan. Taas. Sa energy. Ganun daw, di ba? Para ano? Ganun daw pag inlaw. Hype hit. Ganon? Hindi ko ba naman feeling ganyan? I never been feeling like that. Ang daming hugot ni Sugar. Magluto na lang tayo. One of the things na you ladies would need to remember is sundin ang instruction ng brand na binibili niyong pasta. Okay. Ilang minutes yan? Ito typically for fusilli, generally speaking, mga 8 to 12 minutes. Yeah. 12 Yan. minutes. That's why. And nilagyan mo ng Salt. salt kanina. Bakit? Para pag kinain mo yung pasta, nakakainis minsan, di ba? Na nakaalalay, Dikit-dikit. depende lang yung lasa ng pasta doon sa sauce. Oo, tama. Masarap kasi na paggagat mo ng pasta, may linamnam pa rin sa loob. So, yun yung parang reason kung bakit you want to heavily salt. Chef, bakit yung iba nilalagyan ng oil? Yun yung lagi nating sinasabi na it's unnecessary. Okay. Kasi ang logic naman nila doon, I would understand, may basis naman yung sinasabi nila kung bakit kailangan maglagay ng oil para daw hindi magdikit-dikit. Yun. Pero kasi, in fact, you are just wasting, especially if you are going to pour in olive oil, so medyo magastos, di ba? Tapos itatapon mo lang after. Ang pinaka-importante when you're boiling pasta is maluwang yung vessel, yung cooking equipment, yung pinaglulutuan, maraming tubig, rolling boil, as in gumugulong yung pasta natin, and yun nga, season. Meron po bang difference yun kapag yung hiwa mo maganda at hindi sa lasa? Wala naman, di ba? Actually, meron. Talaga? You'd be surprised na ang pagkakahiwa mo would also dictate yung pagkakaluto niya. So kung hindi pantay-pantay yung luto mo, pag kinain mo siya, may hilaw, may overcook. So, ganun yung parang ending niya. Tsaka yung presentation. And presentation, yeah. Presentation. Hello. So, alam na natin, bagsak ang isang bata. Sometimes you need to make down before you up. Diba? Translate. Ang ganda nun, ang ganda nun. Diba? Kung ang iba, mainit na chismis habang naghihiwa, ang tatlong ito, pagalingan sa quotable quotes. What's the matter of the wrong? Sometimes the wrong way is gonna right way. Diba? The wrong way is the right way. Yeah. No way! Galing na, galing. May difference po ba yung yellow sa green bell pepper? As far as flavors, mas fresh lang yung green natin. Ito naman more on the sweeter side. Wait lang, Chef. May tanong ako. Bakit Yes, ma'am. usually ang ginagamit na, ang tawag dito, sibuyas is white? Depende sa lulutuin mo. If you don't want your onion to overpower yung dish, gusto mo mas matamis siya, then you might opt to Mas use matamis kasi yung puti. yung white. So for pasta, which is better? For this specific type of pasta, I would rather use yung This, red. Kasi gusto ko nga yung play on flavor. Basta ako, Diba? pasta kasama ko siya. Ikaw na talaga, Sugar. Mga more or less 2 minutes na lang yung pasta natin. So habang niluluto natin yung ating pasta, yung ating cold pasta, ilalagay ko lang yung some of our red onions. Yung ating bell Yellow pepper. bell pepper. Yan yung ambag namin ni Rob. Ni Rob. And then yung ating Sarap yan. tomatoes. Oh. So yeah. May swabe talaga paglagay ng Makaalam mong siya pagka may gumagano. Oo. May pilantik. May filantek. So yung pasta natin, makikita nyo may white pa siya sa gitna. So yan yung texture na hinahanap natin kasi once you pull out yung pasta, hindi naman siya automatic na done na. So may tinatawag tayong carry over cooking. Tsaka wag na wag po ninyong i-rinse or babanlawan yung pasta. Magdidikit-dikit. And nawawala yung flavor. Okay.
So there, Kasi ginawa ko na yun eh, kaya yung alam ko. olive oil natin. Add lang ako ng oil. So ito yung cold. Actually, as is, this is essentially done. Talaga? So ganyan lang siya. So pang salad na yan, pwede nyo siyang gawin ahead of time. Siguro mga few hours before your amigas and amigos come over. Lagyan nyo muna sa fridge. Tanggalin ninyo, serve ninyo. Then, maybe you can add mayonnaise kung gusto niyo na yung parang Pinoy style yung kanyang on the heavy side. Ito kasi fresh yung hinahanap nating flavor. Yung atin namang hot version, just gonna add in some oil. Normal oil yun. This is pomace naman. Sa olive oil kasi, ganito yan. Mapapansin ninyo merong extra virgin, may virgin, at saka may pomace. Yung level of extraction kasi yan. So yung unang piga is the extra virgin olive oil. Okay. We would say from the culinary arts na wag ninyong iluluto ang extra virgin olive oil. Kasi siya yung mas maraming intricacies of flavors. May mga iba't ibang flavors ito. So kapag pinainitan mo na yan, it is. Pag pinainitan mo na siya, namamatay, namumute yung mga flavors na yon. So kung mga panluto, you might wanna go with virgin and pomace. Ito naman, hot version, onion, tomatoes, and then yung ating bell pepper. Natin. Okay? Since this is the hot version, we'll turn off the heat. Kumbaga, ang ginawa ko lang doon is parang ginising ko lang. Ginising ko lang yung flavors niya. Oh. And then, we'll dunk in yung ating pasta. Dati ka bang kargador? Meron. Ang galing mo ng sandok-sandok. I'll just add cream. Ayan. Parang ang daling ipakain sa mga bata. Tapos may gulay pa. Yes. And it's light. Light lang yung dish. Garnish lang natin yung ating parmesan. So this is the first batch, kumbaga. Parmesan. So yung ating play on color, yung ating green peas. Pulutan namin. Cute. And we are ready to serve. Yay! Yes. Kaya na. na. Eto na. Wow! Na naman tayo. Yes! And this time kasama natin si Miss Clara, ang owner. Balay Alegria. Di ba? Sarap. Healthy. Ladies! Yes! Eto na. Total, nakakain na kayo. Naturuan ko pa kayo ng mga bagong recipes. Abay, hindi naman pwedeng ganun-ganun na lang yon. Kailangan medyo pahirapan ko kayo ng kaunti. So may 3 tayong stations dito. Ultimately, kailangan nyo lang mapapunta yung ating ping pong ball sa dulo para makalipat sa susunod na station. Okay. And then hihipan lang din ulit ito, ma-shoot. After nun, pupunta kayo sa pinaka-last station. So kailangan ito ay iipitin. I-shoot natin doon sa mga cup. Wow! Just like that. Ready? Chef, go! Ay, talaga. Ayan na. Ay! Oh, ayan, ayan. Tandahan. So far, si Sugar ang nangunguna. Stuck siya sa second stage. Yung dalawang girls natin, wala. Ayan na. Abutin po tayo ng 10 years dito. Ang hirap naman ito. Ay. Parang hirap nito. Parang di... Ay! Inuna nila ang reklamo kaysa mag-try. Si Hershey ay nakadalawa na rin. Ulelat ngayon ay si Rob na walang patutunguhan ng kanyang mga... Ayun, meron ako. Ayun, meron na. Oy, leading ngayon si Hershey. Game. Agal ba yun? Ah, dito na ako. Grab her yan. Ay! Sugar, ano muna? Nice! Grabe naman nun, ang dali naman. Girls, habol-habol din.
ay sugar, not listening. Hindi ganyan ang instructions. Ganun na? Yes, ganun lang, Hershey, ganun lang. Okay. Bago tayo maka-move on, ay si Rob, good luck na lang. Namumuna si Hershey, pangatlo ng niyang bola. Wala, kulelat. Humahabol si Ining. Yung nandaya na, hindi pa rin nagwagi. Hershey, congratulations. Talaga naman.